Bakit naglalabas ng ganong pera? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila. Kaya lalo dapat kayo magalit, lalo talaga dapat ilagay nyo sa isipan to. May mastermind, merong sindikato, mga tukmoy ito, mga walang yan to. Takot na takot sila na lumabas ang katotohanan, kaya papatulan nila itong 18, babayaran nila. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong si Kadado. Kung maalala nyo mga kababayan, nagkaroon ng papresko nitong si NBI Matibag at kanyang sinabi na scripted di umano ang mga galawan ng Brave 18 at kanila pang binigyang kulay no na Duterte style di umano ang kanilang ginagawa. Pinasisinungalingan pa nitong si NBI Matibag itong mga ex-marines natin kung kaya't hindi maiwasang magalit itong si Kadado na kung scripted yan, bakit nga naman may magbibigay ng 20 to 25 milyong halagang kwarta para lamang mapatahimik ang mga ito. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Pero bago ang lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, ang gusto pa palang mangyari ngayon hindi maturo no, ang pinaka-suspect o mastermind dito sa usapin ng flood control, kundi hangga lamang kinatambalos at Zaldico ang usapin na ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Happy weekend sa inyong lahat. Paulan pa rin, maulan pa rin. Sana hindi kayo binabaha. Okay, sa mga mabundok na area, ingat, landslide. Mahirap yung bigla na lang may gumuho, matabunan. Basta pagka may evacuation notice, evacuate kayo, kaya magmamatigas. Pagka yung mga malapit sa bahat naman o sa tabing ilog, ingat kayo. So, nihintay natin yung Lunes. Tuloy-tuloy yung impeachment, no? Day 15 ng impeachment. Day 15 pa, 14, 11, 12, 13. Oh, 14, day 14. So, wala talaga sa hulog yung ano natin, sistema natin. Ngayon, ang gusto natin pag-usapan ay yung mga Marines, no? Pera o kahon, parang gano'n ano, pera o kahon. Ang offer ay 8 million. Naging 10 million. Naging 20 million. Kahon. Pagdating, 25 million. Pera na. Tragis talaga. Yung apat ang nagbago, wala ng kaso, tapos na 25 million, yun yung balita nila, no? Yun yung kwento. Totoo man o hindi, di natin alam, sila nakakalam. Basta ang punto, ang kwento, apat yung nag-recanto sa 18. Nakakulong ngayong weekend yung 10 kasi nga hindi naproseso yung kanilang anong tawag dito, bail. So hindi nakapagpiyansa kaya kulong sila over the weekend. Yan ang mga tatalakayin natin yung development na yan. Pero o kahon. Ang unang tawad, 8 yun. Kahon. 10 million. Kahon pa rin. Binilangan ng pera. 20 million. Isang maleta na maliit. Nagde-deliver kayo dati niyan. Di nakita ninyo yung sige, okay lang ikuha ninyo. Hindi na makikita eh. Baka 25 million. Kahon. Hindi, pera na. Isang maleta. Yan. Anong takeaway doon? Hindi pare-pares ang tao. Iba-ibang konsiderasyon. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila ng tao. Isipin nyo na lang, kayo yung senator nga Isa nagpakulong. Si Estrada, no? Okay lang makulong siya. Yung dalawa, pera na. Pero kwarta o kahon nga so yun yung nakaloko tong Pilipinas. So it will all depend on the character, upbringing, breeding ng tao, bawat tao, no? Kayo tumapat doon. Hindi natin alam kung nandoon na kayo, meron nga diyan ibang official 1 billion 1 billion. Kahon. Sumama ka na sa taong bayan. Kahon. Kumampi ka na sa amin. Kahon. Mag-withdrawal ka na. Kahon. Yun yung chismis yung iba. Ewan ko sino man yun. Kaya na mag-connect, kayo na mag-isip ko sino yun. 1B. Yung isa nga, 5B 5B. Nagre-reklamo pa Putang nga. 5 billion lang ang binigay. Samantalang yung mga congressman ang offer sa inyo ay 250 million. Pera na. Impeach na.
Kaya lahat may kanya-kanyang presyo. Yung mga vlogger nga sa yung iba nga dyan, 40 mil lang 50 100,000 kahon, pera na. Yung iba nga, monthly na bayad na 50 mil o 100,000. Yung namatay magkano? 2.5 million yung pinag-aawayan nila. So, ang malaga dito yung key takeaway, no? Sige, bumaliktad yung apat. Meron pang ilan na tira, 14 na tapos may 12 pa nga, di natin alam yung ligawan, no? So, ano ibig sabihin? Ang narrative nila, no? Ang narrative, gusto ko sabihin, yung una, ang narrative nila, sinungaling. Kinasuhan sila, yung mga Marines, kinasuhan ng cyber libel. Ibig sabihin, pagka kinakasuhan ka ng cyber libel ng offended party na pinaratangan mo kuno na tumatanggap ng maleta, nag-deliver sa kanila, sila yung nag-deliver. Knock knock, hello, delivery service. Ano yun? Maleta, sir. Maleta, may maleta. Ito ngayon, ang ano na yan, cyber libel. Okay. So yun yung sinundan ng mga vlogger at mga troll at saka mga nagsasalita, yung mga para sa gobyerno na puta na magkakaso sila ng cyber libel, etc. Sinungaling tong puta ng 18 na to. Armed Forces nga dinenay tong mga to. Isinuka ang Marines, sinuka ng sariling organisasyon. Kaya, no? Putragis to. Nakakaya yung Armed Forces. Hindi yung mga Marines, no? Ako, ano kayo mga Marines na yan mga idol ko yan mga idol. Yung mga may prinsipyo. Pero yung namera na, hindi ko na idol yan. Wag nyo na sabihin Brave 18, Brave 40 na lang. Tapos baka mabawasan. So, ang mahalaga na dapat ilagay nyo sa isipan niyo mga kababayan, no? Bakit binibili? Bakit may nag-o-offer ng pera? Yun yung hindi na pag-uusapan. Yun yung hindi iniisip. Ang una iniisip, bumaliktad na, sinungaling, ganyan, namera na, etc. Wala ng prinsipyo. Pero ang isipin nyo, bakit may offer na una 8 milyon, naging 10 milyon, 15, 20, ngayon 25. Pumayag na. Kung kayo may pamilya at may ano kayo, nape-pressure kayo, baka may sakit dyan sa pamilya nila, etc. At saka wala silang nakitang suporta sa taong bayan. Kulang ang suporta. Pinahamak pa sila ng mga handler nila. Napahamak sila. Ngayon hinahunting sila. Ngayon tatago sila. Delikado, 50-50 pa buhay. Mag-iisip ka demonyo. Doon magaling ang demonyo. Yung may demonyo pakikitaan ka pa ng paldo-paldo sige na, pumayag ka na, wala nang kaso. Hindi nyo alam, baka mamaya tsuguin din kayo. Okay, wala nang kaso, nandiyan kayo, meron kayong so much money. Ngayon alam nila na meron kayong pera, yung mga kapitbahay, ganito, bla bla bla. Tapos papasukin kayo na magnanakaw, patay kayo. Pwedeng ganun para tumahimik na kayo. And then matakot yung iba, etc. So, ang ano dyan, bakit may bumibili? Ano yung binibili? Pag-recant. Kasi yun ang nangyari, di ba? Binayaran ng 25 million, binabayaran ng 25 million, magre-recant. Sa halagang 8 million niya, buti nga, di pa bumigay Kaon! Sa 2025, 25 million, pera na. The most important takeaway there is bakit binibili yung testimonya nila? Bakit binibili yung katahimikan nila? Bakit binibili yung katotohanan? Para tumahimik na sila, para hindi na sila nag-recant sila, pinapawalang bisa nila yung salita nila na una. So, 4 yun. No? Ano ibig sabihin nun? Hindi yung nag-recant sila dahil sa sinungaling sila sa umpisa. Pwede ka naman mag-recant nang walang pera na involved, walang bayad. Pero ang tanong doon, bakit may pera na involved? Sino yun na nagbabayad ng 25 million ng isa? Kaya kung isipin mo, 25 million, magkano yun? 25M, ilan ba sila? 18 sa 10, 500 million. So, minus 25. 450 million. Tulin sa math. 450 million ang binadget para sa kanila. Sa 18. Meron pang 12 no? Wala pa naman sinasabi, kaya mas bababa yung dyan. Bakit naglalabas ng ganung pera? Pera natin yan pera na taong bayan. Bakit naglalabas ng ganung pera? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila. Kaya lalo dapat kayo magalit, lalo talaga dapat ilagay nyo sa isipan to. May mastermind, merong sindikato, mga tukmoy ito, mga walang yan to. Takot na takot sila na lumabas ang katotohanan, kaya papatulan nila itong 18, babayaran nila. Mahalaga dito, ilabas lahat ng ebidensya. Kung ginawa yan noon pa, mula doon sa Club Pilipino, tuloy-tuloy,
Hindi na umabot dito sa nabili yung apat. Tatakutin yung apat. Hindi na aabot sa ganyan. Hindi na aabot na yung pera ng taong bayan, nilulustay para ipampili ng baliktarin yung ebidensya. Question mark. Yung natitira. Magre-recut ba yun? Oh. Mape-pressure di ba sila? Yung 12 na hindi na nasabi ko sino, may dadating para 12, etc. etc. Ilabas kasi hindi yung bits and pieces. Because yung taong bayan nagkakaroon ng idea na peke. Oh, yun yung ano dun eh. Bumabalandra, bumabalik. Bakit? Yung sa double gem na yun, ano, galit ako doon sa, ano, bakit hindi pa sinabi sino yung nabigyan sa Armed Forces at saka sa PNP ng malita? Bakit? Inano pe? Sino prespe? Dapat, labas na lahat. Ano ba yan? Ano yan, may favor? Kasi ano, babaliktad, inaasahan yun? Hindi. Bakit nyo aasahan yung tao na babaliktad? Magkakakampi ng taong bayan? Hindi ah. Makita ko, sampalin ko yung gago na yun. Pagkaalam ko kung sino yung nabayaran dyan eh. Sapakin ko eh, basagin ko yung ilong ba. Ang putya na, aasahan yung babaliktad para sa taong bayan eh. Nakita nyo, tumanggap na. Mario Joseph oh. Wala, pagka ganun, compromise na yung ano ng tao. Well anyway, mag-retire na lang tayo. Kainis. Ano, mag-retire, tawagin, magtanim na lang ako. Magtanim na lang ako, maglaga na lang ako aso. Tawagin niyo ako pagka evolution na ha. Kakainis dito. Gipit na gipit ka, nagigipit ka pa. Yan, na yung nangyari dyan sa 18. Doon sa 4. Gipit na gipit ka, ginigipit ka pa. Tapos yung suporta na inaasa mo, wala. Hanggang salita lang. O paano? Ano? May pamilya. May buhay sila. Sa mga kagaya natin, easily said, lumabang kayo, tuloy-tuloy lang, yung gano'n ba? Tumayo kayo. Easily said yon. You have to consider, put yourselves in their own shoes. Pera o kahon. Kahon. Up to a certain time yung kahon. And then, it's going to be a balancing act na between pera or kahon, mag-iisip ka. And considering everything, everything considered, pinera na nila. Tapos galit kayo na bumaliktad. O nasaan yung taong bayan na dapat tumayo? Nasaan yung taong bayan para depensahan sila? Tapos sila pa ngayon yung masama. Sila ngayon yung may kaso. Sila ngayon yung hinahabol. Nagkaroon ng opportunity. Itong mga demonyo, inoffer. 25 million. They took it. Practical eh. And then they can live their life. Bakit? Wala kayong pakialam eh. Wala kayong pakialam. Ba't sila magpapakamatay, magpapakadusa sa mga tao na kagaya ng Pilipinas na walang pakialam yung mga tao? The same question sa kayo, tayo. Bakit ako magpapakamatay, putang ina, para sa mga ganito? Di ba? Kaya nga, and God is watching. Sa totoo lang, God is watching. Kayong mga kriminal kayo, kayong mga tarantadong walang niya sa gobyerno, God is watching. Kala nyo nananalo kayo? No. Of course not. You will not win. The people will win. Kala ninyo, pinalalakpas lang lahat ng langit yan. Kala ninyo, may design ng langit. No? Ang gusto ng langit, kung kailang aggarbyado na ang sitwasyon, doon yung madadama, yung power ng langit. Yung power ng Diyos, lagi naman ganun eh. Na imposible na kayong manalo, doon siya magpaparamdam. Doon yung divine intervention. Kaya kayo mga maiingay, na mga kapwa Pilipinong maingay, kala nyo nakakadama kayo, kundi kaya kala ninyo ganun-ganun lang. You lack the faith, no? You lack the faith. Yung mga follower ng Inday Sara na Duterte, kung makasigaw dati, Duterte. Ngayon eh, magnanakaw naman pala talaga eh. Putang inahanip kayo. 500 million, 22 billion, presidente pa lang yon. Yung iba na agency, tapos hurt kayo. Eh, confidential fund, kung ano yung timpla, kung ano yung menu, yun nun, lahat. Yun yung sahog, lahat. No? Yun yung ano. Eh, sinisingil itong Inday Sara, hindi tama. And we're spending so much sa impeachment na yung kalukuhan may proseso. Hindi naman siya pwedeng impeach dun sa Article 1. Yung Article 1, yung kuha-kuha na yung confidential fund. Hindi siya, kasi may proseso, hindi pa tapos. Paano siya may impeach dyan? Eh, meron niyang kaso na pwedeng isampa kung talagang sinabi ng Supreme Court, tama yung desisyon ng COA. O, tapos nun, final and executory. O, di bayaran, o, tapos. Pagka nabayaran, tapos, wala na. Kaya nga may notice of disallowance eh. Dinidisallow eh. Kaya bayaran mo. Yun yung sistema eh. O, pagka di mo nabayaran, kulong ka. Eh, pagka binayaran mo, o paano? Kasi na-disallow eh. Then, it will hurt your wallet, your bank account, kung babayaran mo. Eh, tapos na, ano pa, asunto mo, binayaran mo nga eh.
Umutang kayo kunwari, sa isang tao, may utang kayo, 10,000, dinemanda kayo. Civil case, no? Ano nangyari? Pagkano? Sige, babayaran ko, 1,000 kada taon. O di 10 taon mo binabayaran. Sinabi ng korte, sige, with interest. 120 kunyari, ganun ba? 1,200. So binayaran mo sa 10 taon. Bayad ka. At nagpumayag kayo, nagpirmahan kayo. Kaya nga may sistema eh. Pero kung titirahin mo impeachment, hindi pwedeng may proseso, hindi pa tapos yung proseso. Tapos ngayon hindi pa tapos yung impeachment, babanat nila ng merong plunder. Kasi 225 million, etc. etc. Saan tamakal na yan? Mali. And pera natin ang ginagamit. Meanwhile, pera pa rin natin ang ginagamit para bilhin yung katahimikan, bilhin yung katotohanan. Tahimik na, mag-recant na. Tama ba yan? At kayong mga law enforcement, no? Kayo, mga Pilipino rin kayo, animal. Mga Pilipino rin kayo, mga law enforcement, mga armed services. Yung pagka sinabi ninyong trabaho lang, no? Pera-pera rin kayo. Kasi mahalaga sa inyo yung trabaho niyo kesa sa gawin yung tama o mali. Alam niyo mali, pero susundin nyo. Ine-enable ninyo yung mali, yung mga sindikato na yan, anak ng toko. Tapos sabihin nyo, ano lang, trabaho lang sir, trabaho lang. Trabaho lang. Wala kami magawa eh. Musod lang kami. Pera-pera kayo. Wala kayo prinsipyo. Pero kwarta o kahon din kayo eh. Kwarta. Pera na. Kaya nga, walang prinsipyo. That's why we have to evolve into a nation na yung kultura talaga natin, ang laki ng depekto. Yung production line natin ng mga Pilipino, mali talaga. Okay, balik tayo kay Marcos. 22 billion, 1922, 2022, 23, 24, 25, 26. 22.8 billion. Intelligence and Confidential Fund. Bakit nangyari yung baha na yan? Bakit nangyari yung lintik na nanakawan tayo? 22 billion Confidential and Intelligence Fund. Hati yun. 11 kunyari. Magkano? Halos ganon. Yeah, malaki lang ng konti yung Intel. 231 times 5. Magkano yun? 2.31 times 5. 5 years. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 15, carry 1. 11.55 billion. Intelligence Fund. Ba't hindi nyo na tiktikan yung mga droga na yan? Ha? Yung mga CPP, NPA, NDF na yan, yung mga nare-recruit ng mga bata na enkwentro, at yung mga na yan, yung mga nakawan sa gobyerno. Bakit? 11 billion Intelligence Fund. It shows incompetence, it shows na wala eh. Ayan yung ginagamit. Nasaan yung pera? Bakit nagkaroon tayo ng ghost project sa flood control? Ba't kayo nakawan ng 1 trillion, 2 trillion na nakawan tayo? Ano nangyari? 2 trillion na nakaw. Anong ginawa ng confidential fund at saka intelligence fund? 22 billion, 11 billion yung Intel for the past 5 years. Anong ginagawa nyo? Saan nyo ginamit yung pera? Ang ini-intel ninyo, mga Duterte, yung mga kalaban ninyo sa politika. Pinambabayad ninyo just impeachment. Ganun ba? Kasi kainis kayo. Yung truth of the matter is panay abusado kayo sa gobyerno. Ninyon. At yung hindi abusado, yun ang dinadown ninyo. Anong ginagawa niyo doon sa mga bata na congressman? Sinususpende ninyo. Sila Barsaga, sila Lebiste, inaano ninyo. Tapos itong mga senator ngayon na hindi nyo kakampi, tinitira ninyo, tinatakot nyo na, kinakasuhan, ganon. Cayetano, Padilla, Legarda, di ba? Mga Villar. Takutin. Alam nyo, ang babagsakan nito, magre-revolusyon yung tao, magagalit ang tao. Pinipilit ninyo kasi yung gusto ninyo. Tapos na noon, yung Marcos Sr., nagrevolusyon noon. Kaya nga, ang dyan, maikli ang pasensya ng tao noon, mula nung pinatay si Ninoy, 3 taon bago nag-people power. Ngayon, yung military, alam nyo yung alam nila yung formula, binayaran yung military. Kaya yan, trabaho lang ang mga military, pera-pera, etc. Kasalanan na di kong tinaas yung sweldo. Ay nako, pagka umikot ang gulong, tingnan natin kung anong gagawin ng taong bayan dyan. Tingnan natin kung anong gagawin ng taong bayan dyan. Sovereign Filipino people ang masusunod eh. Tingnan natin, para hindi na magkaganyan yung ginagawa. Matakot sa taong bayan, hindi yung matakot sa isang tao na presidente. Mali na nga, susundin pa. Commander-in-Chief ko, no? Hindi, mali. You have failed the Filipino people, AFP, PNP. You have failed, NBI. You're failing the Filipino people.
And this failure will cost you so much. It will cost you. No? If the people resort to anarchy, patay tayo. If the people resort to a bloody revolution, patay tayo. Civil war, patay tayo. Secession, patay lalo tayo. Republic of Pax Silica Luzon, bahala kayo sa buhay nyo. Wala kayong pakialam sa tubig nyo, wala kayong pakialam sa kuryente nyo. Hukayin nyo na hukayin ang Luzon. Hukayin nyo na hukayin, mabutas ang Luzon, wala kayong pakialam sa inyo. Masaya ang Visayas at Mindanao. Republic of Visayas, Republic of Mindanao. Gusto nyo pumunta tayo sa ganyan? Ipipilit ninyo? Maraming Pilipino ang nagugutom, maraming Pilipino ang nagrereklamo. Baba natin yun ng Pax Silica. Ay, nako. And the US government, kung ganyan kayo, kasi interest nyo lang ang inaano ninyo, wala. Mawala ang Pilipinas sa pagiging alay ninyo. Ngayon, ang naratibo ninyo, kung sino yung kampi sa China, yung pro-China kuno, mga kalaban. Kalaban ng gobyerno, kalaban ng matitinong tao, mga ulul. Nasa konstitusyon natin, friends to all, enemy to none. Mga ungas tayo. War is not an instrument of foreign policy. Iwasan ang gera. Tapos ano ginagawa ninyo? Gusto nyo kapag-away, gusto nyo yung taong bayan, galit sa China. Tapos ang inaano nyo narrative, ayan na. Yayabang rin, hindi nyo naman kayang tayuan yung mga mangingisda natin na hinaharang doon sa Scarborough. O panay forma lang tayo Tapos gusto nyo damay ang taong bayan, mga reservist, pagka nagkagera. Hindi nyo naman armasan. Hindi nyo naman turuan. Nagawa nyo anga-anga. Ang gagaling nyo kasi. Ang gagaling kayo. Panay mga bopol. Wala sa ano. Wala sa hulog Kaya, galit na galit ang langit sa atin. Summons pa lang, convicted ka na. Antindi, Ito mo no? itong ginagawa nitong mga crush ni Atty. Mark. Si Riz Ontiveros at saka si Laila de Lima. Anyari sa inyo? Ang Anyari? sinasabi, parang guilty na ang hatol kay Pastor Kibuloy. Oh. Sa kanilang statement. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi, etong dalawang to ay ang mga pinakamalalaking mga ipokrita dito sa Pilipinas. Bakit ko sinabi ito? Unahin natin si Laila de Lima. Eto si Laila de Lima, nung siya ang may kaso, 3, drug trafficking. Okay. Lagi niyang sinasabi, bakit naman kung ano-anong sinasabi niyo sa akin? Akusado pa lang naman ako, presumed innocent ako, hinahatulan niyo na ako, sinisira niyo ang pagkatao ko, etc., etc., bla bla bla. Pero ngayon ginagawa niya. Ayan. Siya nga itong guilty, di ba inamin niya on national television that she committed adultery. Bago may petition pa yan sa Supreme Court. At yung contempt dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema ng TRO para kay GMA. Nakabinbin pa yan hanggang ngayon. Ito naman si Riz Ontiveros. Kita mo kung gaano ka-doble kara ito. Number 1, noong 2022, nag-file yan ng 2 Senate bills. Pinatatanggal as criminal offenses ang libel and cyber libel. Pero last year at itong taong ito, ang daming dinamanda ng libel at cyber libel. Ito mong kalokohan yan. Ayaw mo, sinasabi mo doon sa explanatory note ng yung Senate bill, ginagamit pang haras ng mga kritiko. Ginagamit ng mga politiko to silence and intimidate yung mga legitimate na mga criticisms. At sabi pa ni Riz Ontiveros, nakaklag tuloy, nagbabara yung mga dockets ng mga korte natin sa dami ng mga harassment suits na libel and cyber libel. Pero anong ginawa niya last year? Dinimanda ako, dinimanda si Tio Moreno, dinimanda si Lorraine Badoy, dinimanda si Kivi Chu, si Eric Selly, si Jason sa ng cyber libel. Under the very law na sinasabi niya dapat tanggalin na sa statute books. Anong klase? At yan po ay dinimanda namin ng ethics complaint kasama si Jing Paras. Oo. At saka si Attorney Manny Luna. Dahil may alegasyon at may pruweba kami that she fabricated testimony of witnesses, subornation of perjury, saka witness tampering. Merong mga nagsalaysay na sila ay binayaran ni Riz Ontiveros o ng staff ni Riz Ontiveros to bear false testimony laban kay Pastor Kibuloy at saka doon sa Farmally. Binigyan namin lahat ng mga videos doon sa Ethics Committee. Bago nagmamalinis ngayon, di ba? Bago ang sasabihin nila,
Human rights daw, rights of women. Teka muna. Ito, sagutin niyo ako, ha? Ma'am Jubes, Attorney Mark. May narinig ka ba dito sa dalawang ito noong merong nagreklamo ng rape dun sa Kabataan Party List? Wala po. Wala. Oo. Nung may mga nire-recruit, yung NPA ng mga kababaihan, inaabuso, Aha. nilalayo sa pamilya, menor de edad. May narinig ka bang women's rights dito sa mga ito? Wala rin po. Ayan. Oy, happy 2000! Hi, thank you guys. Tanong natin kay Atty. Mark, ano bang masama dito sa ganitong mga trial by publicity vis-a-vis the constitutional presumption of innocence, due process, at saka yung sub judice rule? Parang Ayan. inunahan po natin ang court. Ayun. Kasi ang kailangan kasi, if the court should decide, the court should only decide based on law and based on evidence. Yun lang yun eh. Hindi kailangan based lang sa public opinion, Yun. mga opinions ng mga tao na hindi nga kasama dyan. So yun ang nangyayari sa yung kaso ni Pastor Kibuloy. Yun Opo. din, sinakyan ng Amerika, then sinakyan ngayon ng mga, yung Senator Risa Ontiveros. Yun din kay Jing Paras, trial by publicity. So dito tayo kay Pastor Kibuloy. Oo. Bakit kailangan dalhin sa Amerika? Ibig sabihin, we will surrender our Sovereign sovereignty. rights. Na naman. Again? Dahil ginawa na kay PRRD. Dating So, Pangulo. nangyari na kay PRD, gawin naman natin ngayon. Uulitin na naman. So, paano yung mga may pending pa na kaso na dapat sagutin sa Pilipinas? So, dapat yun ang unahin. May Totoo. tinatawag tayong prinsipyo sa batas, yung preference ng Preferential jurisdiction. jurisdiction ng Pilipinas bago yung ibang mga jurisdiction. Yun. Malungkot yan. Anong danger kapag bina-violate yung sub judice rule, Attorney Mark? Of course, may tinatawag tayong contempt. Ma-contempt sila, then violation talaga yan ng due process ng mga akusado. Bakit? Parang ini-influence po natin ang desisyon ng court. Yun. In-influence po natin kahit na jurisdiction or yung tinatawag na decision ng prosecution. Opo. Kasi, for example, itong kay Jing Paras, NBI, ang purpose ng NBI, investigation. Kaya nga Sabi National nila, Bureau of Investigation Apo. investigation. Opo. Pero sabi nila, confidential daw yung investigation. Paano naging confidential? Sila mismo ang nagbulgar. Ginagamit nila yung mga nakamaskara ang mga witnesses. Oh. Is that confidential? Hindi So, na. hindi na confidential. They are waiving their rights. Opo. And, pangalawa, sinasabi na nila na idemanda daw nila ng human trafficking, non-bailable offense. Wow. Oh, yun. So, anong purpose nila? Ang purpose ba nila dahil sa hustisya or dahil ginagamit nila ang batas? They're weaponizing the law against critics sa ating government. Oo, kasi Oo. one of the top, the foremost critics Opo. ng gobyerno, si dating Congressman Jing Paras, Yes. through Kampilan. Ang Ayan. Kampilan, Tama. napakalaking grupo yan ng Oo. mga Matindi organisasyon nga pala ngayon, ano? na Matindi. tutol sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ganon talaga yan. So, ibig sabihin, ni-weaponize nila ang government, ang batas, ang power nila, ang NBI, against mga kritiko ng ating government. Ayun. Masakit so, maliwanag. yan. Na maliwanag yan. Anyway, anong pwedeng gawin ng mga tao para to protect themselves from this undue influence? Kailangan mag-ingay. Ayun. Hindi pwedeng tumahimik tayo. Kasi kung tumahimik po tayo ngayon, parang tinatanggap natin ang pagkakamali ng ating government. Ayun. Kailangan tayong magsalita. Kailangan tayong lumaban. Hindi tayo pwedeng matakutin. Anyway, kahit gaano ka-powerful, there is no permanent in this world. Yan. Correct. Oh, yun lang yan. Oo. Yan. At Darating ang... yung panahon, lalo na ngayon, wala kang mahanap na tao na pwedeng mag-continue na protektahan ka. Oh, pero Sabihin si ngayon... Risa Ontiveros, yung Hindi. 0.01%, by no stretch of the imagination, pwedeng gawing majority yun eh. Pero ano? attorney, yun dun sa mga naririnig ko may impluensya ang espiritu. Ang Yan. espiritu. Espiritu Ang na- Panginoon. Spirit of the glass. Hindi. Na ang oo. Panginoon ang siyang maghuhusga sa ating lahat na ating Lahat. pagkakamali. Lahat naman Yan. talaga. Oh. Kaya walang dead end talaga to kung ayaw nila na dead end. Pero merong espiritong tatayo para sa atin. Tama. Then yung power sa government, walang permanent. Wala po, Lahat wala po. temporary. Kahit yung buhay po natin sa Pilipinas, dito sa mundo Opo. ito,
temporary. Yung power nila bilang senador. Pero bilang attorney, presidente, teka muna. temporary lahat yan. Kayong dalawa, abogado kayo. How about yung ibang abogado na hindi pumapalag? Anong masasabi natin? Kasi alam na alam nila, the bendalo na ito. So, anong dapat gawin? Kasi, di ba pinag-aaralan nyo naman yan, hindi yan basta hinugot lang kung saan. Yung iba na compromise. Yung iba nabili. Yung iba natakot. But, of course, with Attorney Freddy Topacio, isang matapang na abogado, Opo. at of course, ano yung nakalagay sa batas, yun lang susundin. No. Dapat. Sabi Yun nga ang dapat. Ferdi Topacio, atapang atao. Oo. Pwede. Aputol abraso, hindi atakbo. Ano ba yan? Huwag na natin ito yan. Baka kung saan pa pumunta yung Opo. tula na yan eh. Oo, wag naman, Oo, wag anyway, naman. last on this point lang, ako nagtataka rin ako, I cannot resist doing this. Ay yung ating Integrated Bar of the Philippines siyang dapat titindig Yon. kapag mayroong pagbabatikos Oo. sa ating mga hukuman napakatahimik Tumahimik. Bakit? Oh, Bakit yun kaya? nga yun nga oh, Oh, pero, so are they compromised? yun no compromise hindi natin alam Hindi oo. natin alam. So dapat lahat kasi dati dati mga governments, Opo. ang IBP napakaingay. May Totoo. kunting problema lang sa sinasabi ng presidente, may statement na. Meron may na. problema sa DOJ, sa ombudsman, sa korte. Pumapalag agad. Nagsasalita na, may mga Opo. official statement. Yung tahimik, bakit? Kaya nga Bakit? ang dami Oo. ng violation ng rights ng mga mamamayan. Co-opted na talaga. Oo. Si